programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sinugod ni Eira si Attorney Alon sa presinto. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Habang patuloy ang pag-usbong ng mga kaganapan, ang kwento ng bawat isa sa mga karakter ay nagsimulang magbukas ng mas malalim na aspeto ng kanilang mga buhay. At sa bawat hakbang ng investigasyon, mas lumalalim ang pagkalubog nila sa isang masalimuot na sitwasyon. Ang pagkakaaresto kay Attorney Renan Alon ay hindi lamang isang pagtatapos ng kanyang mga masamang gawain, kundi isang pagsisimula ng mas matinding laban na hindi lang sa korte, kundi pati na rin sa mga emosyon at moralidad ng bawat isa. Si Lilet Matias, bagamat isang abogado at matibay na puwersa sa investigasyon, ay nagdala ng bigat ng pagkatalo ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Hindi may iwasan ni Lilet na mag-isip ng mga kung ano kung sanay hindi siya naging abogado, kung sanay hindi siya pumasok sa buhay na ito. Marahil hindi siya magiging kasangkot sa ganitong madugong kwento. Ngunit hindi niya pinapansin ang mga agam-agam na ito. Ang tanging layunin niya ay mapanagot si Attorney Alon at ang mga kasabwat nito sa mga kasalanang kanilang ginawa. Mahalaga kay Lilet ang bawat hakbang ng investigasyon dahil hindi lang ito isang trabaho para sa kanya. Ito ay isang misyon na may personal na kahulugan. Namatay ang kapatid niyang, namatay ang kaibigan niyang si Ino sa mga kamay ng isang taong tiyak niyang malapit sa kanila. Ang ideya ng ang mga tao sa paligid nila ay may mga lihim na kasabwat sa malupit na krimen ay nagpapabigat sa kanyang puso. Ngunit ang mga hakbang na ginagawa ni Lilet ay magbibigay liwanag sa isang madilim na kwento at siya ang magiging instrumento ng paghahanap ng hustisya. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang lakas at tapang, hindi rin makakaila ang sakit na nararamdaman ni Lilet sa tuwing titignan niya ang kanyang kapatid na si Eira. Si Eira na ngayon nababalot ng matinding kalungkutan at pag-aalala ay isang simbolo ng pagtitiis at lakas. Pumunta siya ng presinto para sa isang dahilan, hindi lamang para makialam o para magsumbong, kundi para din makita ang kanyang nobyo, si Attorney Renan Alon, na sa kabila ng kanyang mga kasalanan ay minsan niyang iniisip na makakasama habang buhay. Habang nakatambay sa sulok ng presinto, nagmamasid si Era at pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niyang kaunting ebidensya na naiwan ni Attorney Alon sa kanyang bahay at sasakyan. Hindi siya sigurado kung paano makakayanan ang lahat ng ito. Paano niya haharapin ang masalimuot na katotohanan na si Attorney Alon, ang tao na minsang naging bahagi ng kanyang buhay, ay may kasalanang nagdulot ng napakaraming sugat sa buhay ng iba. Ang eksena sa presinto ay puno ng emosyonal na tensyon. Si Eira, na umaasa na muling magkakaroon ng pag-asa, ay hindi na nakayanan ang bigat ng kanyang damdamin. Nang makita ni Atty. Alon si Eira, nagbigay siya ng ngiti na tila nagpapakita ng pag-asa na kahit papaano, may pag-asa pa sila. Pero nagkamali siya. Sa kabila ng lahat ng pagmamahal na pinakita niya sa kanya, si Eira ay hindi na ang dati niyang naging babae na madaling manipulahin.
Mabilis na tumayo si Eira at tinanong si Attorney Alon ng malupit na mga tanong. Walang paki si Eira sa mga paliwanag ni Attorney Alon. Alam niyang lahat ng iyon ay mga kasinungalingan. Hindi siya nag-atubiling sumabog at sampalin si Attorney Alon. Isang kilos na gumising kay Attorney Alon sa katotohanan na hindi na siya makakabalik sa mga manipulasyon na ginagamit niya dati. Ang reaksyon na ito mula kay Eira ay nagsilbing turning point sa kanyang buhay. Hindi na siya ang babae na nagpatangay sa mga halakhak at mga pangako ng isang lalaki na hindi siya karapat-dapat mahalin. Nagulat ang lahat sa presinto. Hindi nila inasahan na si Eira, na ilang beses nang nagpatangay kay Attorney Alon, ay biglang lumaban. Isang bagong Eira ang nakita nila sa kabila ng mga sakit sa kanyang pinagdaraanan. Nahanap ni Eira ang lakas na tumindig at ipaglaban ang sarili. Pati na rin ang mga taong hindi na makabangon sa ginawa ni Eira. Sa kabilang dako, si Patricia, na matagal nang kaalyado ni Attorney Alon, ay patuloy na nagtatago sa mga mata ng mga otoridad. Ang kanyang puso ay naglalaban. Ang takot at ang pangarap na manatiling malaya ay nag-uudyok sa kanya na manatiling tahimik. Ngunit ang pressure ay nagsisimulang magtulungan. Ang mga ebidensyang nakalap mula sa dump site ay hindi lang nagsabi ng kwento ni Attorney Alon, kundi pati na rin ng mga koneksyon niya sa iba pang mga tao. Si Patricia ay nagsimulang makaramdam ng pagkabahala dahil alam niyang ang mga lihim na matagal niyang itinagong mula sa mga otoridad ay maaaring mabunyag sa anumang sandali. Ang mga susunod na araw ay magiging puno ng takot at pangarap na mabigo, habang ang mga ebidensya ay patuloy na lumalabas. Ang mga lihim ni Patricia at ang mga kasabwat ni Attorney Alon ay malapit nang magbukas, habang ang mga mata ng pulisya ay patuloy na sumusubok na makuha ang katotohanan. Ang mga tao sa paligid nila ay nagsisimula ring mag-isip kung hanggang kailan nila kayang itago ang mga lihim. Ang laban para sa hustisya ay hindi matatapos sa isang araw. Maraming laban ang dapat pagdaanan at marami pang misteryo ang dapat matuklasan. Si Lilet, si Eira, at ang buong sistema ng batas ay nagsisilbing ilaw sa madilim na landas ng paghahanap ng katotohanan. Kung ano ang mangyayari sa susunod, wala pang nakakaalam. Ngunit isang bagay ang tiyak, si Attorney Alon, pati na rin ang mga kasabwat niya ay hindi makakalusot magpakailanman. Yan nga ang mga kagdapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matchas. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.